Dear Tita L, noong panahon na mabagal ang internet at uso pa ang GM o group message, nagka-crush ako sa isang taga-kabilang barangay, si Carlo. Kakilala siya ng kaklase ko kaya nakuha ko ang number niya. Sinimulan ko siyang i-GM pero sa totoo lang, siya lang naman talaga ang pinapadalhan ko. Dahil sa pagtataka niya siguro, nauwi kami sa pagiging magka-textmate. Araw-araw kami nag-uusap kaya iniipon ko po talaga ang baon ko para may pang-load. Kahit mahirap ang signal sa probinsya, wala akong pinalalampas na pagkakataon kahit umakyat pa ako ng puno para lang makapag-reply sa kanya. Hanggang sa nagkita kami, nag-eyeball kami at doon ko mas lalong naramdaman ang literal na connection namin. Pero hindi nagtagal, kinailangan niyang lumipat sa Maynila. Nalungkot ako, Tita El, pero tuloy pa rin naman ang komunikasyon namin. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko alam kung anong nangyari. Matagal ang lumipas na panahon bago kami muling nagkita. Nagkataong pareho na kaming nagtatrabaho sa Maynila. Siya bilang CCTV operator at ako naman isang sales clerk. Noon na muling nabuhay ang koneksyon namin. Nagkamabutihan at nagsama. Nagkaroon kami ng anak at akala ko ito na ang happy ending namin. Pero dumating ang punto na kinailangan niyang mangibang bansa. Naiwan po ako sa bahay para mag-alaga ng anak namin. Akala ko, mahirap na yung paghahanap ng signal sa puno noon para lang makausap siya. Pero mas mahirap po pala ngayon dahil parang nawalan na naman kami ng koneksyon. Madalas siyang wala o walang oras para sa amin. Laging pagod o kaya naman busy. Ang pinakang masakit, noong isang taon, bigla siyang umuwi nang hindi ko po nalalaman. Pamilya niya lang ang may alam. Pero ako, na isang text, wala. Nagulat na lang ako sa pagdating niya. Nang kinausap ko siya, ang sagot lang niya, huwag na nating palakihin. Ngayon, nakabalik na ulit siya sa ibang bansa at wala pa rin pong nagbabago. Tita El, naguguluhan ako sa sitwasyon namin ngayon. Opo, nagpapadala siya ng pera pero hindi sapat yon para punan ng puwang sa relasyon namin. Ayoko rin na lumaki ang anak namin sa ganitong sitwasyon. Gumagalang, Jonah. Jonah, ano ba yung sabi niya sa wag nang palakihin? Wag nang palakihin ang ano? Ang anak nyo? Charot. Huwag nang palakihin ang problema, pero sana sinabi mo rin, okay, paano natin papalakihin ang isang problema kung hindi mo sa akin sinasabi kung ano yung problema? Yung problema ba na yan involve tayong dalawa? O problema mo lang siya na dapat ikaw lang ang makakapag-solve? Pero sana ipangako mo pagkatapos mong maayos ang kung ano man yang pinoproblema mo na ayaw mo nang palakihin, sana sabihin mo naman sa akin. Kasi kumbaga, na-left out ka ikaw yung asawa. Well, kapartner. Kasi hindi naman kayo nagpakasal. Hindi ko rin maintindihan ang relationship niyo. Ano bang label ninyong dalawa? Di ba? Parang kasing may history siya based on your story, parang may history siya ng nawawala bumabalik. Para siyang kanta ni Gary Valenciano, nawawala bumabalik. Eto na naman. 'Di ba? Ganun yung nangyayari ng mga bata pa kayo, ngayon nagtrabaho kayo, ganun na naman, 'di ba? Biglang nawala tapos ayun. Di kaya ugali na niya talaga 'yon, pero dahil may anak na kayo, sana mas maging mature na yung pag-iisip niya at isipin sana niya na lumalaki ang anak niya, ano ang ipapaliwanag mo kung nasaan ang tatay at kung kayo pa ba. Kahit yun lang sana, 'di ba?
Ano bang nangyayari sa ating dalawa? Tayo pa ba? Para alam mo na rin yung susunod mong step. If you will still be holding on or if you will be moving forward without him. 'Di ba? Sana isang araw through prayers also ma-resolve na yung problema niyong dalawa. Sana kahit na ganyan ang sitwasyon, kung magkahiwalay man kayo, sana yung anak nyo hindi niya pabayaan at sana matuto siya ng co-parenting para makilala naman siya ng anak niya. Para hindi naman malost yung anak nyo na lumaki na walang tatay. Hindi niya nakilala kung anong klaseng tao yung tatay niya. 'Di ba? Okay, Jonah, so sana ito paano nakatulong. Sana magkaroon kayo ulit ng hindi lang basta connection, kundi electricity, ng spark. Sana muling mag-spark ang pag-iibigan yung dalawa. Okay?